Ito mga kababayan, breaking news. Breaking news po ito mga kababayan dahil ayon dito kay General Velasco ng Congress ay bago raw magtapos ang kanilang itong 19 Congress, bago raw magbakasyon, ay isusumiti niya. Ipapasa niya na po ito sa kay Speaker Martin Romualdez, itong impeachment na kinakarap ni VP Sara, itong tatlong impeachment na to. Ipapasa na raw niya po ito mga kababayan kay Speaker Martin Romualdez. At mga kababayan, natanong din po siya dito na mayroon pa bang oras ang impeachment kay VP Sara. Alam niyo mga kababayan kung anong sagot niya? Ito, pagbasihan niyo. Ibig sabihin, good news mga kababayan. Good news. Bakit good news mga kababayan? Ang sagot ni General Velasco ng Congress mga kababayan, pipirmahan lang pala yan. Makakakuha raw talaga ng pirma ang Congress ng 103 na mga congressman, tapos ididiretso na nila yan sa Senado. Di ba? Kaya mga kababayan, maliwanag pa po sa sikat ng araw, di ba, na talagang mai-impeach si Sara sa Congress. Diba? Ma-impeach siya mga kababayan. Kasi ang liwa-liwanag ng sinabi niya. Ano ba sinabi niya mga kababayan? Ipapasa itong linggo na to, ipapasa niya itong linggo na to mga kababayan. Ibig sabihin mga ano ba ngayon? Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Hanggang Huwebes lang sila dyan. Wala nang Friday. Huwebes. Ibig sabihin, yung impeachment complete na tatlo na nandiyan dyan kay Velasco mga kababayan, ay isusumitin niya na. Hindi niya hihintayin yung pang-apat. Hindi na po. Isusumitin niya na kay Speaker Martin Romualdez. At kung mayroon ba sapat na pirma ang mga congressman, ang sabi niya, pipirmahan lang naman yan. Tapos pag napirmahan na, ipapasa na po nila sa Senado. Ibig sabihin, tapos ang boto-boto. Tapos, VP Sara, mukhang may impeach ka na. Paano ba yun? Iiyak. Naku mga kababayan, mag-iiyakan na naman mga DDS dito. Iyak. Ang daming problema ng kinakaharap ng mga Duterte. Kasong plunder, corruption, tapos ito impeachment. Naku, ang dami talaga mga kababayan. Alam nyo, ang nakikita ko dito po, ito opinion ko lang naman ito bago magtapos ang Kamara, bago sila magbakasyon, ipapasa po nila yan sa Senate. At ang Senate naman ay nasa sa kanila na yan. Kung pag-uusapan ba nila o tapusin muna ang eleksyon. Ako, ito talaga mga kababayan, ito seryoso ako mas gusto ko na ma-impeach si Sara sa Congress. Kasi sila nag-imbestiga dyan
May mga pinakita na silang mga ebidensya. Tapos, hayaan na lang natin sa Senado kung ano ang gusto nila, kung anong plano nila. Kung tatapusin mo muna ang eleksyon or talagang tatrabahuin nila araw-araw yung impeachment na yan. Ha? Nasa kanila na yan. Labas na ako dyan. Basta ako, kung akong tatanungin nyo, mas gusto ko ma-impeach si Sara sa Congress bago sila magbakasyon. Tapos ipasa nila sa Senado. Bahala ng Senado dun kung anong gusto nila mangyari dyan. Kung aksyonan ba nila yan matapos ang election or before election, di ba? Oo, dapat ganun. Dapat ganun ang mangyari dyan, mga babayan. Kung ako tatanungin nyo, di ba? Narito na. Panoorin natin, mga babayan. Ito, panoorin po natin yung itong balita na ito, mga babayan. Panoorin natin, ha. Rosalie, sa oras na maitransmit na sa office of the speaker itong tatlong impeachment complaints laban kay VP Sara, ano na ang susunod na mangyayari? Ella, wala pa rin fourth impeachment complaint hanggang ngayon. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, nagbigay na siya ng sapat na oras para intayin ito ngayong linggo. Ay balak niya nang i-transmit ang unang tatlong impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte sa tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez. Kaugnay ito ng kwestiong paggasto sa confidential funds ng Vice Presidente. Oras na ma-transmit sa tanggapan ni Speaker Romualdez, kailangan na itong maisama sa order of business sa loob ng 10 session days. Kasunod nito, i-refer na ang impeachment complaint sa Committee on Justice sa loob ng 3 session days. Pakinggan natin ang pahayag ni House Secretary General Reginald Velasco. I think we have given them enough time, so we will have to transmit the impeachment complaints within this week. Hanggang February 7 na lang ang sesyon ng Kongreso bago mag-break para sa election season at muli nang babalik sa June 2, 2025. Nang tanungin naman ng House official kung wala na bang pag-asang umusad sa 19th Congress ang mga reklamong ibig magpatalsik sa pangalawang Pangulo, ang tugon ni Secretary General Velasco, Hindi naman kasi nga anytime 1/3 of the members can endorse it, can sign a complaint in my presence, and then diretso yun sa Senate. Hindi na dadaan sa Committee on Justice. nagsagawa na ng kilos protesta ang iba't ibang grupo noong nakalipas na Biyernes upang ipanawagan sa Kongresong aksyonan ang impeachment complaints laban kay VP Duterte. Balik si Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Ayan, di ba, mga kababayan? Diretso na sa Senado. Hindi na raw kailangan dadaan sa Committee on Justice, mga kababayan. Hindi na. Pakapirma, halimbawa, sino ba yung mga pepirma dyan? Siyempre, lahat dyan sumusuporta kay Martin Romualdez. Si Martin Romualdez po mananatili po dyan congressman kasi wala po siyang kalaban sa Leyte. Ibig sabihin, si Martin Romualdez mananatili po siya speaker. Kung hindi siya mapapatalsik, matik yan, hindi siya mapapatalsik kasi suportado siya ng ibang mga congressman natin dyan, di ba? Babayan. Kaya malamang sa malamang may impeach si Sara dito. Kasi kung sumusuporta lahat kay Martin Romualdez, meron man dyan na tatagilid. Si Marcolita, congressman pa yan eh. Sino pa? Yung Youth Party List. Siyempre, hindi yan boboto. Sino pa? Yung mga kilala na mga congressman dyan na kalyado ni VP Sara. Pero, yung mga abangan na lang natin. Abangan na lang natin. Sana nga ma-transfer na po yan sa kay speaker para mapirman na. Isang araw lang naman yung pirmahan na yan eh. Transfer agad sa Huwebes, Friday, transfer na doon sa Senate. Tapos bakasyon na kayo. Good luck na lang dito kay Vice President Sara Duterte.